Kahit anuman ang maging kahulugan ng tao sa salitang pag-ibig, walang sapat at eksaktong salita ang may lalakip dito upang mabigyan ito ng kaukulang definisyon. Ang pag-ibig siguro ang isa sa pinakamahiwagang bagay dito sa daigdig. Masarap maramdaman ang pag-ibig, ngunit masakit rin kapag ikaw ay nasawi. Maaaring ito ay panandalian o pangmatagalan, gusto o ayaw, at napilitan o nagkusa. Alin man dyan ang ating maranasan, ay masasabi mo ba na gagawin mo ang lahat sa ngalan ng pag-ibig? Tunghayan ang isang palabas na magtuturo sa atin kung paano ang pagsasakripisyo at wagas na pagmamahal. Ilang gabi nang ako ang kapiling ni ina sa higaan, para akong musmos na dumarama sa init ng kanyang dibdib at nakikinig sa pintig ng kanyang puso. Ngunit patuloy akong nagtataka sa malalim na paghinga niya at sa mga malungkot niyang pagtitig sa lahat ng bagay. Si ina ay hindi pala kibo. Siya ay ang babaeng bilang at sukat ang pangungusap. Hindi niya ako inuutusan. Bihira siyang magalit sa akin, at kung magalit man sa akin ay maikli ang kanyang pananalita. Kinikimkim niya ang lahat. Ayaw niyang ipakita sa akin ang galit sa kanyang mga mata, ang pagkagat niya sa kanyang labi at ang mga panginginig ng kanyang mga daliri. Ang ngiti ni ina ay patak ng ulan kung tag-araw. Ang puso ko ay tigang na lupang uhaw na uhaw. Ni minsan ay hindi ko narinig na may pinag-aawayan ang aking ina at ama. Ngunit hindi ako naniwalang may mag-asawang hindi nagagalitan. Marahil may kapwa sila malalim na pag-unawa. Kung gabi ay hinahanap ko ang kaligayahang dulot ng isang nagkukwentong ama at nakangiting ina. Ngunit sa halip ay pinagmamasdan ko na lamang ang aking ama sa kanyang pagsusulat at pagbabasa habang naninagarilyo. Bago lang ating pag-uusap. Okay, let's start. Ano niya na pala ang ilaw ko bigat ka na doon? Ano mo ba? Alis na ako. Babalik yung ba na ako ang friend? Galing ito sa kapunan ng Amerikana na iyong ama. Salamat po. Oo, na naman. O na nga ba? Inay, ibinalik ng dating nating tagapaglaba ang aklat mo. Ito ay talaarawan ng iyong ama. Nabalik ko na ako sa akin. Kinabukasan, kapansin-pansin ang bakas ng luha sa mga mata ng ina. Kapansin-pansin ang lalo niyang hindi pagkibo buhat noon. Lalo siya naging malungkot sa paningin ng anak. Bakas sa kanyang mga mata ang lalim ng sakit at kalungkutan. Hindi man ito sabihin at ipakita sa anak. Ang anak ay napaisip kung ano ang nasa taalarawan na nagdulot ng sakit sa kanyang ina. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap
kaya yun? Parang kilala ko yun ah. Iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Palagi nang umuuwing lasing ang ama. Ngunit kakaiba ang kalasingan niya noong gabing iyon. Hinihilamusan siya ng asawa ng malahiningang tsaa, ngunit wala itong nabigay na ginhawa. Ano nangyari sa'yo? Itay! May lagnat ang iyong ama. Magmadali, kumuha ka ng mainit na tubig at bimpo. Ito na po. Isang panulitong basang ipinahid ng anak sa ulo ng kanyang ama at malamig na tubig upang mahibsan ang nararamdaman ng kanyang ama. Walang tutol ang ama sa ginagawa ng kanyang anak. Sinusundan ng ama ng tingin ang bawat kilos ng kanyang anak at nakangiti siya habang tumitingin. Nagkamot na pala ng anak ko. Nakaramdam ang anak ng kasiyahan sa mga sandaling iyon at nakiusap ang ama sa anak na ayusin ang kanyang hapag. Ang pangilalim na kahon ng hapag ng ama ay nagbigay ng hindi gaanong pagtataka sa anak. Maliliit at mga bilugang titik, bughaw na tinta sa pangalan ng Ama ang mga tanggapan sa mga sobre. Ang larawan sa kahetang pilos ay hindi yaong hawas na mukha. May ilong na kawangki ng tuka ng isang loro, maninipis na labi. Sa likod ng larawan ay nasusulat sa maliliit at bilugang mga titik sa bughaw na tinta. Ang larawan ay walang lagda, ngunit nakadama ng pagkapuot at pagkahinanakit ang anak sa kanyang ama. Nadama ng anak ang kamay ng ina. Doon niya lang namalayan na may pumasok sa aklatan. Nakita din ng kanyang ina ang larawang nasa kahitang pilos na rosas at mga liham na nagkalat sa hapag ng asawa. Ang ina ay dumating at lumisang walang pinitawang kataga. Sa pangyayaring iyon ay hindi napawi ang katahimikan na namamagitan sa mag-ina. Iniiwasan ng anak ang pagsasalubong ng titig sa kanyang ina dahil hindi niya natatagalan ang kalungkutan na nababasa sa mga paninging iyon. Anak! Anak! Opo, Itay. Kikuha nga yung aklat-talaan ko at panulat. Itay, nakakasama sa itong Alam mo naman, marami na akong naisulat siya, di ba? Kita mo na yan eh. Aga nabasa mo na. Kaya ngayon, gusto ko ikaw na ang magsulat tungkol
sa akin. Saan niya'y isang dalubhasang kamay ang uukit niyo sa itim na marmol. Ngunit, hindi may sa titik ng anak ang pagtutol na halos ay pumugto sa paghinga nito. Nasa kalamigan ng lupa ang kaluwalhatian ko. Kailanman ay hindi ko ang kinin, likha ng aking mga daliri ang ilang salitang ito. Ilang araw nang lumipas at nakaratay pa rin ang ama. Halos hindi siya hinihiwalayan ng asawa. At makikitang may maiitim na guhit sa ilalim ng mga mata nito. Ang malabubog na tubig ang bumabakod sa paningin ng asawa ay nabasag. At ang ilang butil nito ay tumatak sa bisig ng asawa. Mabibigat na talukap ang pinilit na iminulat ng ama. At sa pagtatagpo ng mga titig nilang mag-asawa ay gumuhit sa nanunuyog niyang mga labi. Ang isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Sabihin mo, mahal, maangkin ko na ba ang tunay na ligaya? Huwag makilala. Bakit mo mahal ko? Biglang napago ang nadarama. Para sa'yo, ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo, ako'y ibig nang muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito